samahan niyo akong repack ng JVT shock sa harap sa may pop shock attack and tips. So let's go. Yan, so good afternoon mga gala. Ito na nga, nakasakay na tayo sa motor, no? Pupunta na tayo sa Pops Shock Attack suspension tuning. So papatune na natin yung harap, pero papacheck muna natin kung kailangan ba talagang i-tune, kasi hanggang ngayon hindi pa ako sure. Bala ko palang paggawa harap lang, pero ipapacheck ko rin yung likod kung kailangan na ba. Kasi mas mabuti na yung pareho silang okay. Kasi siyempre, gaya ng lagi ko sinasabi, kakabit ng safety yan. Tsaka yung makakatulong yan sa confidence mo mag-ride. Kahit sabihin mo hindi naman tayo ganun bumabakbak, pero syempre yung confidence mo mag-ride is makakatulong siya, lalo na kapag cornering, ganyan. Tas sa mga medyo uneven roads. Ayun, so let's see mamaya kung ano ba ang gagawin nila. Ando ng Ford Raptor. Pero kung ako kasi magkakapera, hindi ako mag-pick up Parang sayang yung pagka-pick up niya. I mean yung space sa likod. Gugustuhin ko pang maging mga ganyan, SUV, 7-seater, 5-seaters. Kaysa yung kasi wala naman nagkakarga sa likod. Hindi ko rin naman gagamitin for business or whatsoever. Personal lang. Nararamdaman ko ang talbog niya talaga. 1 year na rin naman to, more than 1 year na itong JVT. So baka kailangan na niyang i-repack. Hindi na ako natutuwa Parang may talon, alam mo yun, may talbog. So nung nakaraang video ko doon sa dito sa JVT is ina-adjust ko, okay siya. Pero after few days na araw-araw ginagamit pampasok, is hindi na siya umukay ng gusto. Yung mga ganyan, lubak, kita nyo ba? Yung mga labas ng graba, grabe yung alog, hindi na masaya. Tapos minsan ang sakit sa braso, kaya tayo papa-repack. So, dito lang naman yun, malapit. So, baka lumagpas tayo. Dito lang yun So may McDo, McDo. So ito, hindi, ito pala, kabila. Ayun. Sa shock. Aba sir, dito na lang. Wala na. Sa tagal na. Wala na naman to. Yung bladder niya po, wala na po siyang hangin. Tagal natin stock na paint. Pati ba yan Sige ba? Oo, yan na. Wala Isang taon pa lang. Isang taon? Kala ko makukuha ng Paano reload niya? Hindi pala. Lagay pang helmet. Sabi 4 years yan, Oo. Parang kakabili lang.
Ayun. Ito yung... Ayun, oh. Okay. Lahat ng- Sige. Ayan po, sinasabi ko, mabilis siya bumaba. Pero yung pagkangan niya, dahan-dahan. Ah. Ayan. Oo nga. Ito yung pagkangan niya. Dahan-dahan. Kumbaga, mabilis siya ano sa impact. Absorb. Oo. Pero yung pag-set sa'yo ng impact, dahan-dahan. Hindi masakit. Naka-react na uli siya, bago pa rin siya mag-visit ang impact mo. Pataas. Mga ilang kilometers ang ano. Ang 1 week bossing, basta araw-araw. Tuloy-tuloy lang. Sabagay. So, sakto yun. May pasok naman ako eh. May break-in yun. And guys, tapos na mag-rebuild. Ni-rebuild ang front shock, JVT. Ni-rebuild ang rear shock, RCB. Ayan, sa front shock, ang naging problem ay masyado na siyang matagtag, nagbo-bottom out. So, kailangan i-rebuild. Pelta ng oil, nilinis, ganyan. And tinono. Sa likod naman, 4 years na siya. 4 years na kasi itong shock. So, masyado na siyang matagal. Yung kinalas nila kanina at tinesting, hindi na bumabalik yung play, wala nang play. So yun, nakaka-worry pala yun. So nakaka-worry yung gano'n na ibabiyahe ko siya ng gano'n na kalala yung problem niya. Nakala ko problem lang sa adjustment. Kasi adjustable siya, di ba? So akala ko dul lang. Yun pala. Is kailangan na talaga niyang ma-rebuild. Ay, Diyos ko. Buti na lang, pina-check ko. So ang result ngayon, gano'n naman talaga kapag ni-rebuild or ni-repack ang shock. Hindi mo agad makukuha or masasabi na, oy, okay siya. Kasi kailangan mo pang i-break in to. Since sabay sila ang ginawa, mas maganda rin kasi sabay din silang mag-break in. So ano bang feeling ngayon right after gawin? Siyempre matigas. So umpisa lang yun. Kasi natry ko na yan ay dati sa EV Moto. Ganun din. So mga after 1 week, ano na yan, magiging okay na siya. Ganun. So far so good. Satisfied naman ako. At nagkaroon pa akong konting discount. Ang binayaran ko nga pala ay 3,750 para sa harap at likod na yun ha guys. Take note. So parang pumapatak yata ng 1,500 sa harap, 2,500 sa likod. Parang ganun. Ewan ko nga ba't naging 3,750. Kanina 4K yun eh. So thank you sa discount. Yung discount na discount ko naman is binigay ko rin doon naman sa gumawa. So parang tip ko naman sila. Kasi nakita ko kung gaano sila kaayos humawak ng motor. Kung gaano kaingat gawin or hawakan yung sa motor ng customer. Ultimo yung bolt, pag hinihigpitan or niluluwagan yung gold bolt, sabihin natin, nilalagyan pa ng sapin, biglang magasgas or madagdagan yung gasgas. Sabihin nila sa'yo yung maging expectation mo kapag katapos nilang gawin, kung ano yung problem ng shock, anong kailangan palitan kung meron man. Ayun, so maganda yung ganung communication between the mechanic tsaka yung customer. Kasi at least clear lahat. Tapos kung meron kang kailangan bilhin, i-add, labas dun sa ano, masasabi nila sa'yo, di ba? Tsaka malinis yung shop, maayos yung equipments, magaling, mabilis. Actually, naabot lang ako ng 2 to 3 hours. Ayun, so, dito na ako sa bahay, guys. So, ano bang purpose nga? Yun nga, yung safety and confidence. Kasi syempre, kung alam mong okay yung motor, is mas confident kang mag-drive.
wala kang iniisip, wala kang naalala. So, thank you sa pagsama guys. Thank you sa panonood. Hanggang sa muli. Thank you. Like, share, subscribe.